Kaya ano ang nais ni Lord? I-empower tayo. I-empower tayo for what purpose? So that we would be able to serve Him. He enabled us to serve Him. Mga kapatid, ang pinakamasarap sa buhay ay pag nag-start na tayong mag-serve kay Lord. Ang mag-serve kay God ay kakaiba sa pag-serve sa sinumang tao. I have served a lot of people. High school pa lang, nagtatrabaho na. Elementary, pinagtitinda ng mother namin. Magtinda kayo doon para meron kayong allowance. Pag high school, napipid labor na ako. Pag walang pasok, nag-work doon sa school where I was studying. Minsan, carpentry work, assist. Kaya medyo marunong akong magrapintero ng konti dahil assist ako. At ganoon din naman, paid labor bilang high school student sa fist pond ng school. May fist pond doon. Karga talaga ng putik. Tapos yung mga bloke na putik. I have experienced it. How to really work. At hanggang college, nag-work pa rin. College sa university where I was working. Habang nag-aaral, nagtatrabaho at the same time. At grabing work. Work. Simula noon, walang tigil. Pero mga kapatid, when I started to experience of serving the Lord, ang sarap mag-serve kay God. Walang kasing sarap pag kay Lord ka na nagsiserve. And that is why God empowered us. He empowered us so that we would be able to serve Him. And serving God is not a sacrifice, it's a privilege. Bagamat may real sacrifice, dahil sabi ko kay Brother John, kailangan natin maglakad, hating gabi na, uwi tayo, yung iba tulog na, tayo naglalakad pa, actually ganun, kadalasan sa Pilipinas, nagdadrive pa, antok na antok, yung iba naghihilik na, ako nagdadrive pa dahil nahatid pa isa-isa. Hanggang sa akong pinakahuling uuwi, sila ay naghihilik na, ako ay hindi pa. Dahil kailangan pang makauwi muna, struggling, Lord, in Jesus' name, hindi ako makatulog habang nagdadrive, dahil marami pang gagawin. But to serve the Lord is a great, great privilege. Bagamat hindi like by the process ang serving the Lord, may mga challenges because the enemy will do everything to discourage you, to stop you in serving the Lord. Pero iba ang struggle na hindi ka nagsiserve kay Lord kaysa struggle na nagsiserve ka kay Lord. Pag nagsiserve ka kay God, yes, may mga challenges. Minsan may mga pain din, luluha ka rin habang nagsiserve ka kay God. Dahil ganun talaga yun. Si Lord Jesus, nung narito siya, hindi by the process ang kanyang pag-serve at paggawa ng will ng Father. Pero may mga time na gusto siyang batuhin at gusto siyang patayin ng mga tao. May mga time iniinsulto siya. Tinatawag siya na may demon. At kung ano-anong accusation. The Son of the Living God, i-accuse na may demon. Baka kung tayo, baka makipag-away na, ayun na, Son of the Living God, tatawagan mo ako na, pitik, pwede natin pitik yun, kung tayo yun. Pero si Lord ay hindi niya pinatulan dahil part yun ng paglilingkod. Si Paul, the Apostle, nag-serve kay God. After mag-preach, ang bagsak niya kulungan. Pwede sana magreklamo siya na, bakit naman ganun, Lord? Nagsiserve ako sa iyo, bakit naman kulungan ang reward sa akin? Pero sa kulungan, nagpuri pa rin sa Panginoon. Bakit? Ang sarap mag-serve kay Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And there is no one else that can enable us to serve God. Only Jesus. If we have Jesus in our hearts, then we'll be able to serve our Father in heaven.